no? Nako, yung hearing po kaninang umaga sa Congress, mga bossing, good governance, good government, nandun po si Attorney Jinx Luistro, mga kababayan, si Congresswoman, ano? Of safe houses. Sabi ni Shane Iniesta, Sir Mark, bakit hindi ako nanonotify ng YouTube? Baka hindi pa po kayo nakasubscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button dyan. Tapos piliin nyo yung all para lahat po ng ating live, kayo po ay ino-notify. Eto na mga bossing. Doon nga po sa Congress hearing, mga bossing, ay nako, inaalam po kasi kung paano ginastos yung budget no? At ito na nga po ang hinihintay ng karamihan na si Congresswoman Jinx Luistro, mga bossing. Pagka si Congresswoman ang nagsasalita, alam na nating may mahihita talaga tayo Alam na natin na may mabubuko na naman po tayo Ito po, mga boss. 22 last quarter, the OVP spent 16 million for maintenance of safe houses. 16 million. Maintenance pa lang po yan ng safe houses. Kailan po nag-umpisa? August. Last quarter, ulitin ko nga, last quarter ng 2022. Spent 16 million for maintenance of 2022 last quarter. The OVP spent 16 million for maintenance of safe houses. This was followed by 2023 first quarter. Another 16 million for maintenance of safe houses. Grabe kada quarter 16 million, kada tatlong buwan 16 million para lang dun sa maintenance. Maintenance, ibig sabihin mga kababayan, may mini-maintain merong mga nakatira, merong nandoon. Para magpatuloy-tuloy yung kanilang pagtira doon sa mga safe houses na yon, kailangan ng pang-maintenance na pondo, which is 16 million. Gumagastos kada buwan para sa maintenance ng ilan? 5.3. 5.33 million kada buwan, mga bossing. 16 million no? 5, 15, tapos 33. 0.33 1 din yan, 16 million. Grabe. 5.33 kada buwan, tuloy. This was followed by 2023 second quarter. Another 16 million for Ibig sabihin, mga bossing, tuloy-tuloy lang po, Tuloy-tuloy lang. From the last quarter ng 2022, meron ang nakatira dyan. First quarter at second quarter at kailan pa po? Maintenance of safe houses. And finally, 2023 third quarter. This time, 5 million maintenance of safe houses. The only conclusion that I can derive from 2022 last quarter to the third quarter of 2023, meron kayong informants or assets whom you are keeping in the safe houses that the OVP is renting. Ayan. Meron silang rinirentahan ng mga safe house at may nakatira po doon, mga kababayan, na mga informante, nagbibigay ng impormasyon at kung ano-ano pa sa OVP. Sabi ni Catherine Lucido, para ka nang nagpagawa ng bahay sa maintenance pa lang. Sino? Tatanungin po isa-isa, mga kababayan, yung mga humarap po, no? May mga pumunta po kasi, mga kababayan, doon sa Congress. Pero hindi po ito yung mga main character. Hindi po ito at hindi po kasama dito ang Vice Presidente, mga bossing. May patawag din po ang Vice Presidente dito para magpaliwanag. Ngunit, subalit, the top what? Ayaw ng Vice Presidente ng question and answer. No? Lalo na kapag kaganito. Mahirap na mga tanungan na. Yung mga tatanungin po, mga bossing, pakinggan po natin ang kanilang mga isasagot. The question, however, is, why suddenly, pagdating ng last quarter ng 2023, wala nang expenditure for safe houses or not even for confidential fund? Baka po naglaho, mga kababayan.
baka po naglaho. Or baka, ito ang pinakamalala dito. Or baka, merong, Mark, ghost na mga informant din. Ang bilis maglaho no? Pwedeng biglang naglaho. Pwedeng, sige, tapos na. Uwian na kayo. Ganun lang yon. Sino ba nakakaalam dito? Saan po napunta yung informant at assets nyo, which you have been keeping in your safe houses from the last quarter of 2022 to the third quarter of 2023? Yun po ba inabandon ng OVP? Yun po ba biglang nag-disappear? I understand that you have no personal knowledge, but at least please give us a reasonable interpretation of what happened. Why suddenly, in the last quarter of 2023, nawala ang maintenance ng safe houses, which means nawala din ang informants at saka assets. Baka po naglaho lang ng parambula o baka pinauwi na ho. Tapos na trabaho, uwian na. Baka ganun. Pero ang iniisip ko po dyan, mga kababayan, baka meron talagang ghost informant o ghost na yung tipo bobang ghost employee o sabi mo may ganyan tapos lagay mo mini-maintain natin ng halagang ganito 5 milyon 5.3 milyon kada buwan. Di ba? Ganyan ho yan mga kababayan Where did they go? Miss Villa del Rey? I'm sorry, Your Honor, I cannot answer the question since I don't have really knowledge of the utilization of the confidential fund. Attorney Walang alam. Sanchez? Your Honor, I also apologize, same as the answer of Miss Villa del Rey, Your Honor. Walang alam. Mr. Kevin? Say, Mr. Chair, I have no knowledge or participation in the utilization of the confidential funds. Ms. Rabago? Say, Mr. Chair, I don't have a personal knowledge on the utilization of the confidential Ms. funds. Villa del Rey? Can you at least tell us? Dito na po mga kababayan, mabubuko kung sino, no? Yung nakakaalam lang, sila pong apat walang alam Dito sasabihin yung mismong pangalan kung sino lang yung nakakaalam about dun sa safe houses at doon sa mga nangyari sa informant, mga bossing. Who has the personal knowledge over these matters? Based on the JC and based on the issuance of cash advance, it is the Special Disbursing Officer Who as is? the accountable officer. Can you please cite the name of the Special Disbursing Officer? As shown in the check, Your Honor, it is Miss Gina Acosta. And the Nagbanggit ng pangalan, Gina Acosta. Nasaan niya yon si Gina Acosta? apart from Ms. Gina Acosta, who else has personal knowledge over these matters? I don't have idea, Your Honor. I And you don't have confirm knowledge. that Gina Acosta, the Special Disbursing Officer, whom you described earlier as confidential official with salary grade 24, is one of those who were subpoenaed and who did not appear. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Thank you. Yun po mga kababayan. Yung mga dapat sasagot at nakakaalam, sila pa po yung wala, mga bossing. Baka dahil kaya hindi pumupunta, baka kaya dahil hindi uma-attend, dahil po matatanong ng mga ganito. Biruin mo, safe house, 250,000 per day, per 24 hours, umaabot ng 1 million. Kada isang buwan, ang maintenance na ginagastos, 5.3 million mga kababayan. Sa huling quarter ng 2022, ano sabi? Nag-umpisa. Sa last quarter ng 2023, wala na. Ngayong magpapaliwanag na ho, nagtago na. Makukonsidera ho natin na nagtatago yan, mga kababayan. Ayaw humarap hanggang sa umabot sa punto na isinasabpina na ho sila Di ba? Yung mga mismong dapat matanong o magsalita ukol ho dito, sila yung mga wala. Kung saan-saan lugar na po, mga kababayan. Tapos sasabihin ng Vice Presidente, yan naman kasing ano na yan, hearing na yan, pinupolitika lang kami.
Yang mga hearing na lang naman yan, sinisiraan lang ako eh. Biruin nyo mga bossing, wala, hindi maipaliwanag, ayaw ipaliwanag. No? Yung tungkol dyan. Oh. Wala. At ito po ay isa sa dahilan mga bossing kung bakit matatalo at posibleng matalo ang vice-presidente. No? Kapag siya ay tumakbo sa 2028. Mga kailangan alamin, lalo na po pagka ang usapan ay pondo ng bayan, ayaw nilang sagutin. Hindi nila sasagutin. At ang ano lang po dyan, at ang sasabihin lang po sa atin, pinupolitika lang kami yan. Ito mismo may mga katanungan, may mga nabubuko na kailangan ng sagot, pero ayaw nilang sumagot. Diba Just Vincent? Shout out sa iyo. Alice Herona, Acosta, to Lopez, to BP Sara, yan dapat sagot nyo.